Magandang araw mga kaugnay at nagbabalik tayo dito sa ating programang Itanong Mo sa Sundalo kung saan hatid namin ang mga napapanahong balita at impormasyon. Ako si Kaugnay Ashley. At ako naman si Kaugnay Primo. Ngayong araw may espesyal tayong panauhin na magbibigay inspirasyon at kaalaman tungkol sa negosyo at determinasyon. Pero bago tayo magsimula, nais po muna naming batiin ang aming Commanding Officer, si Lieutenant Colonel Jodeline A. Blas, ang aming Regiment Commander, si General Marces T. Gayat, at ang National Capital Region Command Commander na si Major General Gregorio B. Hernandez, Philippine Navy Marines. Ngayong araw, may makakasama tayong isang inspiring personality mula sa isang kilalang bakery brands. Walang iba kundi si Ma'am Grace Torres mula sa Bread Talk Philippines. Magandang araw po, Ma'am Grace. Magandang araw sa inyo lahat. Ma'am, bago po tayo magpatuloy, ma'am, maaari niyo po ba munang ipakilala yung inyo pong sarili para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig? Okay. Ako nga pala si Mary Grace Torres. I'm handling the Bread Talk charity for Bread Talk for the past 12 years na rin. And yung posisyon ko sa Bread Talk is ako yung officer in charge for Bread Talk charity na ako yung nag-a-assign sa mga store ni Bread Talk ng mga beneficiary na pwedeng kumuha ng breads natin. Kaya pala partner, diba, palaging busog yung mga tropa, lalo na yung mga naka-deployed. Kaya pag laging busog, laging ganado magtrabaho. So maraming salamat sa Bread Talk Philippines. Siyempre partner, hindi lang naman yung batalyon natin yung nabubusog, no. Siyempre yung Bread Talk na naibibigay sa atin nila, ma'am, ay dinadala rin natin doon sa mga communities kung saan tayo nagkakandak ng mga CSP activities, no. Kaya pati yung komunidad na ating dinedeployan o pinagkakandakan ng mga CSP activities ay nabubusog din. Tama ka dyan, partner. So, partner, konting trivia lang. Si Ma'am Grace ay isa ding reservist from the Philippine Navy. Ma'am, ano po ba yung nagbibigay inspirasyon sa inyo sa pagtatrabaho sa Bread Talk at the same time reservist din po ng Philippine Navy? Paano nyo po ito napapagsabay? Actually, sa Bread Talk naman kasi ako yung may handle ng parang pinaka-CRS namin. So, I'm in charge of communicating doon or coordinating dun sa mga like sa AFP, sa Army, sa Air Force, sa Philippine Navy, sa Marines, and other organization. So, kapag may mga outreach program sila, sumasama din ako through our bread. So, yung mga bread ni Bread Talk na hindi nabebenta for the day, yun yung dinodonate namin sa mga chosen charity namin. Like tayo sa 11 CMO, so punta tayo ng Tondo, nagkakaroon tayo ng medical mission, kapag may mga emergency, like yung mga nasusunugan, so yung tinapay ni Bread Talk yung dinadala nating madalas doon, tsaka pinamimigay natin doon sa mga taong naapektuhan. So sa pagiging reservist naman, I decided to join the Philippine Navy Reserve noong last 2024. Kasi nakikita ko yung advocacy ng AFP na tumulong sa mahihirap, mag-reach out sa kanila. So ako as officer in charge sa Bread Talk, gusto kong magkaroon ng sariling identity na yung pangalan ko, hindi nakatag ako kay Bread Talk. So as Grace Torres na naglilingkod sa bayan, kaya nag-decide ako maging laang kawal ng Pilipinas ng Philippine Navy. So parang mas na-expose ako doon sa mga CMO activities, nakakapunta sa ibang lugar na ako mismo nakakita kung anong layo ng nararating ng tinapay ni Bread Talk. At the same time, namumulat din ako na hindi lahat ng tao is biniyayaan ng magandang buhay, especially sa mga bata. So sa Bread Talk kasi, we have at least twice a year, meron kaming mga coordination sa mga different units like sa Army, Navy, and Air Force and other organization na like ngayong June 2026, magkakaroon tayo ng gift giving na school supply sa mga mahihirap na lugar sa barangay. Last year, ginawa namin ito sa Puerto Princesa, Palawan. Nakipag-coordinate tayo sa CMO West Navy. Sinama din natin ng 1st ARCEN, Philippine Air Force. May kasama din tayong Marines and other organizations. So, na-reach out natin yung mga more than 600 students na barangay na mahihirap. So, sobrang tuwan-tuwa kasi sila doon sa mga yung pinagsama-sama yung mga donasyon from other mga
AFP natin na mga katropa at mga units. So yun yung dinala namin sa Puerto Princesa. So thankful tayo doon. At the same time, during December, meron naman tayong gift giving. Nakakasama ko din naman kayo. Last year, nagkasama tayo. Ang nakasama naman natin main unit doon, si Naval Ammunition Explosive Center, Philippine Navy sa Sambi. So marami din tayong nabibigyan, mga 550 students. Kasi pumunta tayong Zambales, Ita Community, sa Orphanage, and dito nga sa San Lorenzo Ruiza sa Cavite. So yun. Yes ma'am, napakaganda po niyan ma'am. No? Sa isang organisasyon tulad ng sa ating ma'am, since reservist din naman kayo ma'am, to sundalo tayo ma'am, no? May mga disiplina, ganyan, may malinaw na misyon. And importante talaga sa atin ma'am yung may teamwork ma'am. Sa Bread Talk po ma'am, gaano kahalaga yung teamwork sa tagumpay ng negosyo mo? Sa Bread Talk, sobrang mahalaga yan. Kasi kapag kanya-kanya kayo doon, kasi doon sa Bread Talk, meron kami tinatawag na frontliner. Sila yung, parang sundalo, may mga frontliner, di ba? Sa Bread Talk, may frontliners kami. Sila yung mga cashier, sila yung managers, sila yung in charge doon sa customer service. Meron din kaming production, sila naman yung designate sila sa pagluluto ng tinapay. So, yung standard ng breads, yun yung tinitinda ng Bread Talk. So, kung walang coordination at walang team effort, yung frontline tsaka production, hindi magiging successful, magiging maganda at masarap yung tinapay na tinitinda ni Bread Talk lagi. So, kailangan coordinated sila lagi, kailangan may teamwork. Tapos kung may mga problema man, syempre, naiiwasan yun, may misunderstanding. Kailangan within the day, maayos nila yun. So, yun ang mahalaga kasi yung teamwork sa isang organization, kahit sa atin mga sundalo. Yes, ma'am. So, baka po ma'am may mensahe po kayo sa mga kabataan or mga empleyado na nais magtagumpay sa kanilang mga larangan. So, advice ko lang, especially sa mga youth, ngayon kasi ginagawa ni Philippine Navy, meron tayong yung West Philippine Sea Caravan. So, nagpupunta din tayo sa different school na pinupuntahan natin. So, advocacy natin yan. So, kung ano yung gusto mo na marating sa buhay, mag-aral ng mabuti, syempre. Kasi kung wala yun, hindi mo rin mararating kung ano yung tagumpay na gusto mo. At the same time, sumunod sa magulang. Importante yan. May mga magiging problema man in the end, pero syempre kailangan yung faith mo kay God, laging straight yan. Huwag mo amalan ng pag-asa. Kasi ngayon parang nakikita ko yung depression, yung nagiging saniden na may times na nagkakaroon ng problema, nagpapatibwa kayo mga kabataan. So kung may mga na-experience na tayo siguro na ganun, kumausap na tayo ng close na friend natin, especially sa magulang. So maging open tayo sa isa't isa. Sa business naman, syempre kailangan, yung nakikita ko kila sir kasi talaga yung paniniwala nila na kaya nilang abutin yung, kasi ngayon we have I think 106 stores. Before kasi nasa 30 plus lang yan. So, may isang company doon na gustong bilhin si Bread Talk, pero naniwala sila doon sa kakayahan nila, naniwala sila na kaya nilang magtagumpay, ano yung mga hindrances, although may mga nagko-close din na store, pero at the same time, may mga nagbubukas. So, kaya din siguro binibless si Bread Talk kasi tumutulong siya sa mahihirap. So, nararating niya yung pinakamalayong mga lugar dahil na rin sa pakipagtulungan sa AFP. So yun, so tiyaga lang, tsaka trust lang kay God. So, Kaya pala partner news, lubos-lubos talaga yung blessings ni Bread Talk dahil nga tumutulong din, gaya nga sabi ni ma'am, tumutulong din sa mga mahihirap. So napakaganda ng advocacy talaga ni Bread Talk. So doon naman sa payo ni ma'am, ngayon kasi ma'am, diba, sa social media, grabe yung pressure. May mga standard na silang nakikita. So maganda yung payo ni ma'am na sana ay isa puso talaga ng mga kabataan natin. So magbabalik po ang ating programa. Magbibigay muna kami ng daan para sa ilang paalala at patalastas. Magbabalik po ang Itanong Mo sa Sundalo. Sa araw na ito, ang 11th Civil Military Operations Kaugnayan Battalion ay nagpapasalamat sa Bread Talk sa inyong walang sawang suporta at pakikipag-ugnayan sa aming mga proyekto para sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa tinapay at
Ang inyong tulong at suporta sa aming mga adhikain para sa bayan ay tunay na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa bawat pamilya. Ang inyong pakikipag-ugnayan ay nagdulot ng positibong pagbabago sa ating lipunan at nagpapalakas sa diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan. Salamat, Breadtalk! Mabuhay, Breadtalk! Naway patuloy tayong magkaugnayan tungo sa kapayapaan. At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Itanong Mo sa Sundalo. Muli kasama pa rin po natin sa ating programa si Ma'am Grace Torres ng Breadtalk Philippines. So, kanina nabanggit ni Ma'am ay isa din siyang reservist ng Philippine Navy at nabanggit ko rin. So, isa sa mga trivia natin, partner. So, Ma'am, pwede nyo bang magbigay ng konting background kung ano yung nag-udyok sa inyo na mag-join dito sa Philippine Navy? Bakit yung Philippine Navy yung napili nyo sa lahat ng branches ng AFP? Okay, actually, una ako nag-try Philippine Air Force. Kaso, doon time na nag-apply ako sa kanila, puno yung ano nila, puno na. Tapos meron ako isang commander na kasama nung time na yon sa CMO US, si Ma'am Rebecca Corpus, hindi ko makakalimutan yan, Philippine Navy. Sabi niya, Grace, gusto mo mag-reservist sa Navy kasi Air Force puno eh. So pumunta kami ng NRCen, nung time na yun sa Taguig pa siya. So nag-apply din ako, puno din siya, pang 42 ako. 41 lang yung kailangang makapasok. Sabi ko, alam ma'am, paano yan? Hindi rin makakaroon ng chance. Pero binigyan na nila ako ng requirements, kung anong gagawin, ganyan. Tapos, to make the story short, nakapasok ako kasi may nag-back out. So, ako yung pang 41, so nag-back out, ganyan. So, sobrang tuwa ako noon kasi nga, sabi ko, at least my experience ko, yung nakikita kong ginagawa ng, kasi actually, kayo unang kasama ko sa mga medical mission eh. Sabi ko, at least makikita ko kung parang napaka-proud na magsuot ng uniforme, ng sundalo, ganyan-ganyan. So, ayun, maraming pinagdaanan kasi may mga training din kami. Hindi nga lang katulad ng mga regular na sundalo. Dumaan kami yung, syempre hindi rin ako marunong lumangoy. So kailangan overcome mo yun kasi Navy ka eh. Doon ka sa dagat. Tapos yung heights, fear of heights, meron din ako niyan. Nag-rappelling kami sa Ternate, hindi ko makakalimutan yun. Ilang feet yun. Nandun yung Marines. Sabi ko, niloloko na lang, sir, bibigyan ko yung tinapay, huwag niyo lang akong pababahin. Yung mga ganun ba? Para lang mawala yung takot mo. So, thankful ako kasi na-overcome ko yun. Kumbaga yung mga kinatatakutan mo, talagang kung desidido ka talaga na kuhanin yung isang bagay na yun, kakalimutan mo yun para dun sa pangarap mo. Yun nga, kasi pangarap ko maglingkod sa bayan, sa Navy, yun. Dun ako dinala. Tapos may mga time din na rifle, kasi pinaggano din kami. So, takot ka naman humawak ng baril. So, kailangan mo kumawak ng baril para matapos mo yung course kasi hindi ka makakagraduate. So, may mga, may hirap, like yung yung mag-antawag na natin doon, yung pupunta kayo sa isang lugar, pero kasi sa sundalo, gabi yung natin, hindi ka pwedeng umaga. Oo, yun, FTS. Kung hindi, kayo, mamamatay kayong lahat, parang ganun. So yun, wala kaming mga flashlight, bawal kasi. So kinabukasan, nakita ko, ang dadami ng gas-gas, mga ganun, kasi sumasabit ka sa mga tinik-tinik na pinagdaanan. So lahat yun, ma-overcome mo kasi meron kang pangarap sa buhay. Yun nga, yung maging Philippine Navy Reserve. So thankful ako kaya nung graduation namin noon, maiyak-iyak talaga ako, lang mahimatay ako. Kasi sobrang talaga na masaya yung experience na yon. Ngayon, na sumasali din ako sa mga different trainings, sa mobility, may mga nakuha na rin akong award. Yung kauna ang award ko, yung 3M, yung Military Merit Medal. So meron na rin ako niyan. Meron na rin akong YORA, yung Explosive Ordnance. Yun, nakuha ko na rin siya. So thankful ako din sa support ng Philippine Navy sa akin. Siyempre thankful din ako sa Flag Officer in Command ng Philippine Navy, si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleda, Philippine Navy. So thank you kay sir at sa support different units din sa NAEC, Naval Ammunition Explosive Center, kay Captain Jaira
Castillon, Philippine Navy. Sa mga Marines yon, kasi sobrang support din sila sa akin. Hindi lang dahil taga-Breadtalk ako, pero unahan kasi ng Signify yan. Kung gusto mo mga schooling, training, so yun. So maraming salamat sa support din ng Philippine Navy. Yes, ma'am. Hingi naman kami sa inyo, ma'am, ng advice. No? Since, yun nga, as a reservist and a business woman, no? Any advice po doon sa ating mga tagapanood ng mga negosyante rin na gusto nilang pumasok din pero parang may agam-agam sa isipan nila na baka hindi ko kayanin to kasi kayo, ma'am, siyempre sabi nyo mahirap din talaga yung training, no, pinagdaanan ninyo kasi sabi nyo puro gas-gas. No, ano yung may advice nyo sa kanila para palakasin yung loob nila, ma'am, na tumuloy doon sa pangarap nila na mas makapaglingkod pa sa bayan? Siyempre para sa akin, number one, yung oras, yung time mo. Yung dedikasyon mo doon sa gagawin mong pagpunta or any unit naman yan, ma-Army man yan, ma-Philippine Navy, ma-Air Force, kung saan mo gusto talagang maglingkod sa bayan, pwede naman. Bibigyan mo lang talaga siya ng oras, quality time. Kasi ako, sobrang hirap din ako ng time na yun kasi ang hawak ko ng store kay Breadtalk is 100+. Tapos, kailangan monitored lahat. Pero during yung training namin, actually nilihim ko nga yun kay boss eh. Nilihim ko yung pagpasok ko. Pero although naman, alam ko naman papayagan din naman kasi voluntary naman yan. So yung oras, dedikasyon mo sa ginagawa mo, sa trabaho mo, syempre bawal maarte, alisin mo yan. Kasi pag nag-reservice ka, gagawin mo yung ginagawa din ng mga regular na sundalo. Hindi nga lang ganun kahirap, pero mahirap pa rin talaga siya. So bawal maarte dyan kasi matutulog kayo sa damuhan, walang CR doon, walang paliguan doon. Tapos yung pagkain nyo, hindi kami pwede magluto. So canned goods lang, chocolate, mga ganun. Doon ko nga na ano yung Skyflakes tsaka yung Century Tuna. Doon ko siya talagang sobrang anong tawag doon, Na-appreciate. Oo, na-appreciate kasi doon, nung time na yun talagang walang lutuan. Tapos maglulose ka ng weight, iitim ka, hindi ka pwedeng sunblock ng sunblock. Kasi nga, bibilad ka talaga sa araw. Gagapang ka talaga, lalangoy ka talaga, magtatampisaw ka sa putikan. So yun. Kasi kung gusto mo naman yung ginagawa mo, walang imposible dyan. Mararating at mararating mo yung gusto mong marating. Sa mga, yun nga, yung nagbi-business ka tapos gusto mong mag-reservice, pwede naman yan. Katulad sinabi ko, yung time lang, tsaka yung dedikasyon mo. Ano ba talaga yung priority mo? Pwede mo naman siyang i-priority, sabay naman. Yun nga lang, mag-aano ka lang talaga, magli-leave ka lang ng konti sa work mo. Tsaka, yun, kasi marami ka din makikilala na iba, may mga doctors, engineers, tapos may mga taga-senate kami na mga reservists, pero nagawa nila yung makapag-commit at graduate na bilang reservist. So, yun. So, partner, diba? Sobrang thankful talaga ng 11 CMO Battalion, ma'am, dahil sa inyong dedication. At lalo na sa Breadtalk Philippines, ma'am, na pinamumunuan nyo. Sabi nga ni ma'am, hawak nyo 100+ stores. Kaya, sobrang talaga, busog na busog talaga yung community. At saka, yung mga kasundaluhan natin. From the Air Force, Navy, and Army. Baka may hindi pa ako nabanggit, partner. Actually, hindi lang AFP. Meron kaming BJMP, may PNP, meron kaming LGUs, orphanage na inaalagaan. So, malawak talaga siya ang ni Breadtalk. Hindi lang siya sa AFP tumutulong. So, sobrang lawak pala talaga ng charity ni Voluntaring Breadtalk. natutulungan. Oo. May Coast Guard pa pala yun. Baka magtampo si Coast Guard. Sige, sir. So yun, ma'am, no? At bago tayo magtapos, Ma'am Grace, may gusto po ba kayong batiin, ma'am? Pwede niyo pong batiin. Ayun, binabati ko yung lahat ng Breadtalk sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagbutihin niyo yung pagtatrabaho dyan. Wag kayong, lagi niyong tawagan yung charity niyo para laging kumakuha yung breads. Marami kasing nararating yan, kung alam niyo lang. Tapos next time, sana makasama yung staff namin sa mga medical missions, sa mga civil military operation para at least nakikita nila kung gaano kalawak yung natutulungan ni Breadtalk. Tapos sa mga customer ni Breadtalk, patuloy lang kayong sumuporta sa amin. Kasi kada tinatayong tindahan ni Breadtalk, may mga charity po yan na natutulungan na malayo po yung nararating. Especially mga bata sa ampunan, ibang mga nasa ampunan nga, lumaki na sila sa tinapay ni Breadtalk. Tapos, syempre, thankful ako sa Armed Forces of the Philippines, sa Army, Navy, Marines,
sa Air Force, BJMP, PNP, Coast Guard, lahat ng mga LGUs na patuloy na kumukuha ng tinapay ni Breadtalk para hindi siya masayang, di matapon at maraming mga taong matulungan. So, maraming salamat sa inyo at sa pag-invite niyo sa akin kasi kayo madalas nakasama ko sa mga medical mission. Tapos medyo ngayon naligaw lang kasi nagne-Navy na rin. So, lahat na rin ng ano. So, thankful. Maraming salamat sa pag-invite niyo. So ayun ma'am, Ma'am Grace, thank you talaga. Despite na sobrang busy ng schedule mo ma'am, ilang store pa yung hawak mo. Ma'am, thank you sa pagbibigay ng kaalaman at saka inspirasyon sa ating mga kabataan, sa mga gustong mag-reservice. So, Yun ma'am, tunay nga ang tagumpay ay bunga ng disiplina, teamwork, at malasakit. Values na parehong mahalaga sa negosyo at sa serbisyong publiko. mga kaugnay, tandaan saan man tayo naroroon sa negosyo man o serbisyo, ang integridad at dedikasyon ang susi sa tagumpay. Hanggang sa susunod na episode. Ito si Kaugnay Ashley At si Kaugnay Primo. para sa itanong mo sa sundalo. Nagpapaalala na ang inspirasyon ay nagsisimula sa puso at paglilingkod. Hanggang sa muli mga kaugnay.